We praise you, O God. We acclaim you as Lord, and white-robed army of martyrs praise you. Our soul has been rescued like a bird from the fowler's snare. Blessed Thursday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. Today is the feast of the Holy Innocents. More than 20 innocent babies were killed because King Herod wanted to kill baby Jesus. Threat sa kanya, hindi ba? Ngayon, we remember these innocents na yung mga, kaya ang tawag is Niños Inocentes. Kasi wala silang kamuwangan, pero they died as martyrs. Bakit? Kahit na hindi sila nagsasalita, sila ay namatay because of, because of yung takot ni Herod na siya ay merong kapalit na hari, di ba? Na hari, si Jesus, hari ng ating buhay. Dalawang bagay ang napakagandang pagnilayan natin sa feast day na ito, isang espesyal na araw para sa ating lahat ngayong araw ng December 28. Una is yung Diyos, prinoteksyonan ang pamilya. Si Jesus, He was protected by God. Bakit? Kasi meron siyang misyon. Meron siyang misyon kaya siya pinanganak. Kung iisipin natin, 3 days away from Christmas, bagong panganak siya, nung isang araw, ang ginugunita natin, yung ipapako siya sa krus. So talagang ang misteryo ng galak, ng saya, ng glorious at lungkot ay magkakasama sa iisang senaryo ng Kapaskuhan. Ngayon naman, ang mga batang inosente ay pinapatay dahil sa panganganak kay Jesus. Dahil natatakot siya na merong hari na ipapanganak at threat yun sa kanya kay Herodes. Ngayon, yung Diyos ay prinoteksyonan si Jesus kasi meron siyang misyon. Just like us, tayo ay pinoproteksyonan din ng Panginoong Diyos. Yung iba, hindi nila nararamdaman kasi siguro hindi sila nakafocus sa pagmamahal ng Panginoong Diyos. Pero sa totoo lang, ikaw at ako, we are being protected by God. And how is that? Bakit marami tayong problema? Bakit maraming masasamang loob? Bakit ganito? Bakit ganito sitwasyon? Bakit sila mas favored? Bakit sila ganyan? Bakit tayo? Hindi nyo lang alam kung paano tayo pinoproteksyonan ng Diyos. Always remember that God loves us and ang promise niya sa atin is for as long as we hold on to Him, hindi niya tayo pababayaan. Katulad ni Jesus na kahit na pinapapatay siya ni Herodes, diba? Hindi naman siya namatay. Kasi dapat niya ma-fulfill yung will ng Panginoon sa kanya. Yun ang unang bagay. God will protect us and He will allow us to fulfill His purpose in us. Kaya nga ang palagi kong panalangin is, Lord, please allow me to fulfill your goal in me. Ikalawang puntos. Yes, yung Diyos ay, if we cooperate with God, di ba? Binibigyan niya tayo ng mga signs, meron siyang ginagawa para sa atin. Pero tandaan natin, meron tayong parte doon. Kung hindi natin gagawin yung part natin, hindi matutuloy yung gagawin ng Diyos para sa atin. May kasabihan nga, nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. So, di ba? Si Joseph, he was ordered na bitbitin niya yung kanyang mag-ina sa Egypt. And so he did. Kaya naligtas sila. Pero kung hindi siya sumunod, kasama si Jesus sa mamamatay. Sa ating modern times, ngayon, madaming mga bata ang namamatay. Bakit? Inosente sila. Ina-abort.
Una yan, yung mga naghihiwalay na mag-asawa, di ba parang pinatay na rin ang mga anak? Bakit? Kaya nagiging salot ng lipunan ng mga anak natin dahil broken marriages. Yung mga, if I will discuss this, napakadami kong gustong sabihin. Napakadami kong gustong sabihin sa mga mag-asawa na please stay together no matter what. Kasi ang mga bata ang unang affected. Please, kung hindi nyo kaya mag-anak, do the natural way of family planning. Bakit? Kawawa naman ng mga batang ina-abort. Wala silang kasalanan kung kayo ay nag-enjoy sa sex. Wala silang kasalanan. Tandaan natin na ang mga inosenteng mga bata, pwedeng sila ang magdala sa napakaraming taong papalapit sa Diyos. Kaya sana wag tayo maging instrumento para masayang ang buhay. Because life itself is a gift. Yung mga ibang mag-asawa, hindi nga mabiyayaan ng anak kasi meron silang problema health-wise. Kaya kung ikaw ay nabiyayaan ka na ikaw ay buntis o magbubuntis, pasalamat ka and enjoy that gift of motherhood. Huwag niyong patayin ang anak sa sinapupunan. Hindi katulad ng ginawa ni Herodes, walang kamalay-malay ang mga bata. Wala silang kalaban-laban, pero pinapatay niya. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, those who are praying with us right here, right now. Lord God, be with us always and in always and allow your presence in our lives to manifest. Nawa, Panginoon, ma-fulfill po namin ang purpose ninyo, kaya nyo kami binuhay. All this we pray in Jesus' mighty name through the intercession of our Blessed Mama Mary. Amen. Blessed Thursday once again. God bless us all.